Next week na nga ang schedule ko ng CS pero ngayon pa nga lang ako maghahanda ng mga damit ni baby. Yung mga importante at kailangan lang muna ni baby, yung mapalalabhan ko sa asawa ko, kagaya na nga lang ng mga baru-baruan, mga panjama at short, pati na din mga butis at mittens at lampin. Ngayon pa nga lang namin tumaasikaso dahil napaka-busy talaga ng asawa ko. Tapos naglabang nga din siya ng mga nakaraang araw at hanggang ngayon nga hindi pa rin natatapos. Palalaban niya kasi sana yon, kaso nga lang wala talaga kami mapaglaba kaya siya na nga lang ang nag-utay-utay. Mahirap pero no choice talaga ang asawa ko dahil kahit pagod siya sa trabaho ay kailangan niya pa rin kumilos dito sa bahay. Kaya napakahirap talaga kapag mga nanay ang hindi makakilos sa bahay, talaga namang ang daming maaapektuhan. Buti na lang talaga at walang amo ang asawa ko kaya kahit tanghali na siyang pumasok sa trabaho ay okay lang. Yun nga lang ang problema, nadidelay talaga siya minsan sa trabaho. Simula kasi talaga ng dinugo ako ay hindi na talaga ako kumilos dito sa bahay dahil delikado nga kapag duguin ako ulit. Kaya nagpapasalamat talaga ako dahil umabot kami ni baby sa full term. Nung una talaga ay takot na takot ako dahil akala ko talaga ay mapapaanak ako ng maaga. Pero dahil hindi na nga nagbago yung inunan ko ay masisiis pa nga din ako, pero okay lang yun, at least safe kami ni baby. Sana nga lang kahit CS ako ay makarecover pa rin ako ng mabilis dahil ang hirap talaga dito sa bahay at ang gulo-gulo talaga dito at gustong gusto ko nang ayusin. Naglilinis naman sila pero iba talaga ang linis ko, sa totoo lang. Ang dami-dami kong gustong ayusin at linisin dito sa bahay, lalo na at malapit na ang Pasko tapos ang kalat ng bahay. Kung dati araw-araw talaga ako nagmamap ng sahig, ngayon ako minsan na lang talaga sila magmap kung hindi ko pa nga uutusan. Kaya sa mga nagsasabi na ang sarap daw ng buhay ng mga nanay dahil nasa bahay lang, nako, kapag ang nanay ang hindi kumilos sa bahay, nako, kung alam nyo lang. Tayo kasi mga nanay, kapag naglilinis tayo ng bahay, talagang kahit kasulok-sulukan nililinisan natin. Kapag may maamoy nga tayong mabaho, hinahanap talaga natin kung nasaan ba yung mabaho. Sa kakadaldal ko nga ito nga at nailagay ko na sa planggana itong mga damit ni baby at ibababad ko na nga ito. Para pagdating nga ng asawa ko galing trabaho ay lalabhan na nga lang niya at mabilis lang naman to dahil malinis naman to. Gusto ko nga sana na ako na nga lang ang maglaba, kaso nga lang hindi pwede. Hindi kasi ako pwedeng mapwersa at baka mamaya bigla ako mag-labor, hindi nga ako pwede mag-labor. Sa mga nagsasabing mas maganda ang normal kaysa CS ay sa totoo lang gustong gusto ko talagang ma-normal to, kaso hindi nga lang talaga pwede. Nang maibabad ko na nga ang mga damit ni baby ay niligpit ko nga lang tong mga konting kalat dito sa lamesa at meron pang ang medyas ng anak ko sa ilalim. Yan talaga ang kinaiinisan ko sa mga anak ko, yung pagkakagamit nila kung saan-saan na nga lang nila nilalagay. Nang maligpit ko na nga ang konting kalat dito sa lamesa ay binuksan ko na nga itong parcel ko. Ito talaga ang isa sa mga nagpapasaya sa akin, yung mga bagong gamit sa bahay. Hindi pa nga nakakabili ng bigas ang asawa ko, eto nga at may bago na naman kaming lagayan ng bigas. Kaya sa asawa ko, kung mapapanood mo to, eto na yung sign para bumili ka ng bigas. Aba, ay mahiya ka naman dito sa ating rice dispenser, char. Nagustuhan ko talaga tong rice dispenser na to, kaya naman nag-check out na talaga ako. 10 kilogram na nga ang capacity nito, meron nga din silang tig 5 kilogram, pero mas gusto ko nga itong 10 kilogram para mas madami ngang mailalagay. Bagay na bagay to sa mga kagaya namin na maliit lang ang kusina.